Ayan na, meron naman tayong i-check dito mga Diaz. Honda Click 125i. Ayan. So dito, meron sang check engine nakalabas dito. So ito yung alamin natin at check natin mamaya sa ating diagnostic tool. So ayan, meron sang check engine. At minsan rin mga Diaz, sabi ng may-ari kapag nag-wrong ride na sa yung indicator dito na heating indicator ay lumalabas. Ayan. So ito yung alamin natin, i-check natin at i-change oil natin ito mamaya. So gamit ito ang ating FX tool, i-check natin kung ano yung sanhin ng kanya pag check engine. Ayan. Tanggalin natin doon banda para ma-access natin yung battery. Ayan. Tanggalin muna natin mga Diaz at i-change oil natin mamaya at palitan natin ang coolant. Check na natin yung kanyang coolant. Tanggalin natin to at para ma-access natin yung dito sa kanyang radiator. Ayan. Tanggalin muna natin. So ito na mga Diaz, natanggal na natin yung takip dito sa kanyang battery at dito sa kanyang DLC connector, dito link connector na tinatawag. At i-connect natin yung ating adapter cable ng ating diagnostic. So tanggalin muna natin to. Ayan, tanggal na natin at na-connect na natin at para ma-check natin kung ano yung sanhin ng kanyang check engine. Ayan, na-connect na natin, on natin yung kanyang susian at alamin natin ito yung sanhin itong check engine. So makikita natin yan mamaya pag ma-check na natin ito. Ayan, diagnose, okay natin at punta tayo sa Honda. Ayan, so medyo matagal ito mga Diaz. Ayan, so antay-antay lang kayo, naglo-loading pa. Ayan, control unit tayo para madali. Ayan, engine control. So naka-on na yung susi at i-okay natin. Okay, yan, hintayin na natin para mag-process. Yan, so read natin yung kanyang fault code, baka may naka-stored na error code. Ayan mga Diaz, meron siyang error. Yan sa ECT sensor. Yan, yung ECT sensor, low voltage. So konektado pa rin yung mga Diaz sa inyong TPS. Yan, yung error 7 at error 8. Yan, konektado yung dalawa na yan. So kapag ganito mga Diaz, so ito pala yung sanhin ng kanyang check engine. Ayan, so check natin kung baka may diferensya yung kanyang TPS tulad daw sa mga HRM na ating nayos. So okay natin dito para ma-read natin lahat. Yan, punta tayo sa TPS, tingnan natin yung reading nya at i-idle natin mamaya. So doon tayo mag-focus kasi yun yung tinutukoy ng ating diagnostic. Yan, so goods naman yun sa kanyang angle. So dito tayo sa kanyang TPS voltage sensor, sa kanyang sensor. Ayan, sa TP sensor nya, tingnan natin yung voltahe. Dapat aabot ng 4 volts. So dapat hindi sa mag-drop. Ayan, hanggang 4 volts. Tignan natin, i-idle natin. Ayan, ayan, dapat hindi sa mag-drop. Ayan, 2, 3, 4. So mga Diaz, goods naman yung kanyang TPS. Ayan, goods, nakasagad na yan, maabot na sa ng 4 volts. Ayan, ulitin natin, 3, 4. Ayan, so walang problema mga Diaz sa kanyang TP sensor, yung voltage nya. So goods naman yung kanyang TPS. Ayan, so walang problema dito sa kanyang TPS. Ayan, inulit-ulit natin para ma-sure natin. So yan, goods, so walang problema sa TPS. So erase na natin yung kanyang error code. Ayan, erase natin. So yan yung kanyang error code. So erase na natin yung mga Diaz at para mawala na. Ayan, na-check naman natin kanina yung kanyang TPS. So tanggalin natin to, erase natin ito. Clear. Yan, okay. So okay natin mga Diaz. Clear natin yung kanyang fault code.
So yan, na-clear na natin. Success yung ating pag-clear. At i-read natin ulit kung nawala na. Yan. Dito tayo sa stored, naka-stored na fault code. Yan, wala na sa fault code. Na-erase na natin. So i-back na natin. At check na natin mamaya yung kanyang ulan. So tingnan natin dito sa kanyang dashboard. Ayan. Nawala na yung kanyang check engine. Ayan, pagkatapos natin mga Diaz, matanggal yung kanyang check engine, yung sa kanyang ECT, at i-reset natin yung kanyang ECU para maging goods na siya. Ayan, para maganda ulit yung kanyang takbo. So again mga Diaz, yung TPS at ECT, so makonektado yung dalawa na yan. Either error 7 or error 8 ang lalabas. Yan, pag mayroon siyang low voltage sa kanyang TPS. So may video na tayo dyan. So dito, antayin lang natin. Nagpa-process pa. Ayan. Set ignition switch. Ayan, i-open lang natin ito para may success. Ayan, application complete. Ayan. Na-ECU reset na natin. So gusto ito mga ideas, i-back na natin. At i-change na natin at palitan na natin ito ng kulan mamaya. I-check muna natin yung kanyang kulan. Dahil sabi na mayari kapag long ride na siya, nabalabas yung check engine at yung heating indicator. Ayan. Back na natin to at off na natin yung kanyang susian. So check na natin mga Diaz yung kanyang kulan. Ayan, nabuksan natin mga Diaz yung takip ng kanyang radiator para makita natin kung meron pang kulan itong kanyang dito sa radiator. So matagal na daw itong hindi na palitan na may-ari at hindi na na-check. So yan, napakarumi na. So linisan lang natin mga Diaz at ayan, kung makikita nyo, wala na ganong laman na kulan at marumi din sa banda ng kanyang takip. So linisan ko lang yun mamaya at pandarin natin. Lagyan natin mamaya ng distilled water. Yan, para malinis yung sa kanyang loob. Pandarin natin ng 10 minutes, so pwede na yan. Siguro hindi ko lang mapakita mamaya. So papandar at lagyan natin ng distilled water para malinis yung kanyang radiator. So dito, so makikita ko dito wala nang laman yung kanyang sa extra. Ayan. So tanggalin natin mga Diaz, i-drain natin para makita natin. Ayan, nung tinanggal natin mga Diaz, so malit na pala na iwan na kulan dito sa kanyang radiator. So mabuti lang mga Diaz, naagapan pa itong kanyang motor. At kung pinabayaan niya ito, may tendency na mag-overheat at sanina pagkasira ng kanyang makina sa kanyang cylinder block, maggasgas, kanyang rocker arm, yung kanyang cam. So mabuti lang at naidala niya agad dito sa shop. Ayan, at meron ng marumi. Ayan, yung kulan na tumigas. So linisan lang natin yan at lagyan natin mamaya ng distilled water at pandarin natin ng 10 minutes. So mabuti lang dinala niya dito sa shop dahil kung hindi mapapagastos talaga siya dito sa kanyang Honda Click. Yan, sa mga merong scooter na motor dyan, sa Honda Click na dikulan, so kailangan nyo i-check pa rin yan. Hindi lang sa makina i-change oil nyo, so dapat nyo check rin yung kanyang inyong kulan. So may tendency yan ay puputok yung doon banda sa inyong hose. So may video ako dyan na Honda Click naputukan at nag-overheat. So linisan lang natin mga Diaz at babalikan ko yung mamaya. Ayan, lagyan natin ng distilled water. Ayan, so dito mga Diaz, pinandar ko muna yung kanyang makina at lagyan natin ng distilled water. So dito sa kanyang radiator para matanggal yung ibang dumi sa kanyang namumuong kulan na tumigas. So ito yung oras natin. Ayan, pandarin natin ng 8 minutes or 10 minutes. Ayan, matapos i-drain na natin yung distilled water na nilagay natin. Ayan, hintayin natin na minute na mag-circulate yung tubig na nilagay natin at i-drain natin at salinan natin mamaya ng bagong kulan. So mabutin lang, naagapan ko itong kanyang motor at napay-check niya agad dito sa shop. Ayan.
So balikan ko yung mga ideas at after ng 8 or 10 minutes. Ayan. So, ayan, after ng 10 minutes at pinalamig natin yung kanyang makina. So drain na natin dito yung distilled water na nilagay natin at salina na natin mamaya ng bagong coolant. Ayan. So drain muna natin mga ideas at lagyan natin ng bagong coolant. Ayan, dito naman tayo. I-change oil naman natin siya. Sumitin mo yung kanyang oil. So palitan na natin ng oil mga ideas. So pagpagsinsyan nyo na kung hindi natin napakita kanina. Maya lagyan natin ito ng coolant. Ayan. Itong bagong coolant nya. So salinan na natin ng oil at bagong coolant. At ito na, nilagyan na natin ng bagong coolant. Ayan. So dagdagan na natin yan ulit. So habang nakaandar yung motor, so lagyan natin. Dapat wala yung namumuong pressure sa loob. Dapat nag-circulate yung inyong coolant. So habang nakaandar, dagdagan natin. Yan. Level lang dapat yan sa merong papunta sa kanyang extra. So yung extra niya mamaya lagyan din natin. Yan. Andarin lang natin. Hanggang wala nang pressure sa loob. Walang, kasi pag mayroong yung pressure, may tendency na magsisignal yan yung inyong heating indicator sa inyong dashboard. So dagdagan na natin yan ulit mamaya at hindi okay na ito. At test drive natin mamaya mga Diaz. At bago nga pala mga Diaz, bago natin i-test drive, so adjust muna natin yung kanyang minor sa kanyang air and fuel mixture. So sa standard na idle speed niya ay nasa 1.7 plus minus. So 1.5 or 1.6, so pwede na yan. Ayan na, dahil goods na mga Diaz at na-adjust natin yung kanyang minor kasi kanina mahaba. So off muna natin at balik natin ito kanyang mga cover dito, yung kanyang sa upuan, at para marotis na natin. So ito na mga Diaz, i-rotis na natin ito kanyang motor. Ayan. So goods na yung kanyang coolant, mabuti lang na check natin. Palitan natin ng oil. So tara mga Diaz, rotis natin. Tingnan natin kung lalabas na yung kanyang check engine o yung kanyang heating indicator. Ayan. Tingnan natin kung hindi lalabas yung kanyang check engine sa dashboard. So ito na may Diaz, narotis na natin. So nasa malayo na tayo. Ayan. So hindi na lumabas yung kanyang indicator dito. At wala na sa check engine. So na-reset natin kanina, na-iris natin. Siguro dati na pagawan na, natanggal or nabunot na. Ayan. So binilik natin sa dati. So goods na. Balik na tayo ng shop. Ayan. So goods nito kanyang Honda Click. Balik na tayo ng shop. So bali ito mga Diaz, narotis na natin ang malayo. Ayan, hindi na natin pinatay pag balik natin. So goods na dito. Wala na yung check engine at hindi na lumalabas yung ano dito, heating indicator. So yun ang dahilan, yung sa kanyang coolant, so maliit na. Mas mabuti lang mga Diaz, naagapan pa at na-change oil na rin natin. At ni-erase natin yung kanyang history. So siguro dati mayroon itong history na ginalaw or yung sa kanyang TPS. So yung pag-check natin sa ating diagnostic, yung kanyang TPS. Yan. TPS or sa kanyang EOT sensor, ayan. Yan yung kadalasan sa mga Honda, gaya nung inayos natin. So yun yung mga dahilan kung ba't lumalabas yung kanyang check engine. Ayan. At merong isang heating indicator na lumalabas. So dito mga Diaz, ito kanyang Honda Click.
So may video na tayo nito, yung isang Honda Click na inayos natin na pumutok. Yung ano niya doon. Yan. Yung sa kanyang hose, yung T na connect sa ating water pump. So gusto nyo tinan, may video tayo dyan. So gusto nyo kanyang Honda Click. Yan mga ideas, ang dito natin video about dito sa Honda Click. Yan. Sharing lang. Peace out.